dito sa Kapitbahayan Elementary School. Ang ganda naman nung ano ninyo. Ali kayo, halika. Oh, sabi nga niya si Presidente. Oh, ali kayo, magpapasa tayo. Basahin nyo, ano yung title ng libro? Alam nyo na pala eh. Narinig nyo na ba itong kanta na ito? Sa YouTube po. Ha? Sa ano po? Sa TV? Sisilingan natin kung kaya kung kasing galing ng TV. Okay. Kwento ito, ang sumulat nito, kilala nyo kung sino si Jose Rizal? Apo. Ha? Ang national hero natin, di ba? Pambansang bayan. Pambansang bayani, tama. Galing mo ah. Oh, ito ba? Sino yung teacher mo? Mahusay yung teacher mo ah. Teacher Emily po. Okay, si Jose Rizal ang sumulat nito. Ang pamagat ay ang matching at ang pagong. Ano ang English ng matching? Mangkod. Ha? Mangkod. Monkey. Ano yung pagong? Turtle. Turtle. O, yung turtle, alam ninyo eh. Okay. Teka, okay. Ang pagong at ang matching ay minsan nakatagpo ng isang punong saging na lumulutan sa gitna ng umaagos na ilog. Ayan, yan yung ilog. O, asan yung lumulutang na puno ng saging? Saan sa picture? Ayun. Ayan. O, nandun nasa umaagos. Nakita mo, halika, lapapit ka. Hindi mo yata nakikita. Halika, dali mo yung kuha mo para makita mo mabuti. O yan, si Mayor pa ang nag-assist sa'yo. O Neil, dito ka. Dito ka, Neil. Okay, ayan. Ayan yung puno ng saging. O, ayan yung matching. Ayan yung pagong. Nakita nyo? Oo nga, malaki. Parang tao. Isa itong mainam na puno na may malalaki at lunti ang dahon, may mga ugat pa at wari pang nabunot mula sa kinatatayuan sa isang malakas na bagyo. Nakasubok na ba kayo ng bagyo? Binagyo na ba kayo? Apo. Ha? Kala po namin magbabasa. Nalaglag yung mga puno. Ha? Nagbaha pati. Pati baha. Butagan sa ano? Ay, ako. Ayusin ni Mayor yung flood control doon sa inyo. Okay, eto na. Nakita, kinuhanan nila yung puno ng saging na lumulutang sa ilog. Ayan, kinuhanan ng matching at saka ng pagong. O ngayon, eto, nag-uusap yung dalawa. Hatiin natin ito. Ang sabi ng pagong at ating itanim ang bawat bahagi. Kanilang hinati ito sa gitna. Ayan, nilalagari na. Nilalagari. Hinati na nila. Anong gagawin nila pagkatapos nilang hatiin? Puputulin, tapos itatanim. Kayo pakinig ah. Okay. Ang matching, dahilan sa mas malakas ay kinuha, mas malakas yung matching dahil malaki. Dahil mas malakas ay kinuha ang itaas ng bahagi ng puno para sa kanya. Kinuha na niya para sa sarili niya. Okay? Nakita mo? Okay. Kinuha na ng matching. Dahil sa kanyang inakala na ito ay mas mabilis na tutubo sapagkat ito ay may mga dahon. Yan. So, kasi tatanim nila, gusto nilang palaking kagad. So, inuna niya, kinuha niya lahat yung maraming dahon para sabi niya, pagka tinanim ko ito, dadami kagad ito, lalaki kagad ito. Okay. Ang next. Ang pagong naman, mas mahina. Nakuha niya ang nakakuha ng ibabang bahagi ay mukhang pangit bagamat ito ay may mga ugat.
Parang ano eh, walang dahon eh. Oh. Parang ano, patay na yata eh. Pero nakita nyo yung dulo? May ugat pa. May ugat pa, kagaya ng punong ganyan. Oh. May mga ugat pa. Kasi diyan kumukuha ng tubig yung puno eh. Sa ugat niya eh. Sa ilalim ng lupa. Diyan kumukuha ng, eto, yung nakuha ng pagong, may ugat pa. Pagkaraan ng ilang araw, puli sila nagkita. O yan, nagkita na naman yung pagong at saka yung matching. Okay? Tapos, ano ba yung sumunod? Kumusta, Mang Matching? Ang bati ng pagong. Kumusta na ang inyong punong saging? Ayan, inaalam niya kung talagang maganda yung nakuha nung matching na bahagi nung puno. Sabi nung matching, ay nako, ang sagot nung matching, matagal nang ito namatay. Kumusta naman ang sayo, aling pagong? Anong nangyari doon sa nakuha ng matching? Namatay na. Oo, matagal na raw namatay. Tinanong naman niya kay pagong, ano nangyari doon sa nakuha mong bahagi? Napakainam naman dahil may mga dahon at namumunga na. Oh. Nagkaroon, nakita niyo yung una, walang dahon, putol na dito. Ngayon may dahon na. At saka nagbunga na. Nagbunga na. Di ba? Ano ng saging ito eh. Kaya lang, sabi nung pagong, kaya lang, di ko maakyat ito para kunin ang mga bunga. Dahil hindi kayang akyatin ng pagong yung puno. Yun ang sabi niya doon sa kaibigan niyang matching. Hayaan mo, ang sabi na mapaghangad na matching, ako na lang ang aakyat na at pipitas para sa inyo. Dahil magkaibigan sila, tinulungan niya yung pagong, di ba? O sabi niya, ako na lang ang aakyat, kukunin ko yung mga naging bunga. Sabi naman ng pagong, sige nga, Mang Matching. At ang buong pasasalamat ng sabi sa pagong. Yan, thank you daw. Kaya lumakad na sila papunta sa bahay ng pagong. Yan, papunta na sila doon sa puno ng saging. Pagkakita ng matching sa mga naninilaw at hinog na bunga sa pagitan ng mga malalaking dahon ng saging, agad siyang umakyat at nagsimula yan, inakyat na. Kita ninyo? Inakyat na niya, ang daming bunga, ang daming saging. Oh, ibababa na, hindi maakyat ng pagong, kaya si matching na lang ang kumuha. Okay. Kainin at ubusin ng buong bilis ang kanyang maabot. Kinain na agad habang nasa taas pa ng puno. Kinuha na yung sagay, kinain na agad. Okay. Sabi naman ng pagong, bigyan mo naman ako. Ang sabi ng pagong, dahil nakita niya na hindi siya binibigyan pansin ng matching. Simple, masyadong masarap yung kain niya, hindi na niya napansin yung kaibigan niyang pagong. Sabi naman ng pagong, pahingi naman, bigyan mo rin naman ako. Kahit ang balat, kung makakain ay di kita bibigyan. Sabi naman ng matching, ayaw nang bigyan. Bakit naman kaya? Ayan ang sagot ng matching, habang ang kanyang mga pisngi ay punong-puno ng kinakain saging. Nakagano'n yung pisngi niya, pero ayaw niyang bigyan yung kanyang kaibigang pagong. Nag-isipan pagong kung paano siya gaganti. Nagtungo siya sa may ilog kung saan may susong patulis at kanyang inilagay ang mga ito sa paligid ng puno ng saging. Kita mo ito? Yung mga matutulis. Nilagay niya doon sa ilalim ng puno ng saging. Yun ang gagantihan niya yung gagantihan niya yung matching. Hindi siya binibigyan binibigyan ng saging. Pagkatapos niyang gawin yun, nagtago siya sa ilalim ng isang bato. Sa isang bao ng nyug. Dito nagtatago na. Kita nyo? Yan, nagtago na. Galing ng pagong. Nang bumaba naman ang matching, nasugatan siya. At ang kanyang mga sugat ay nagdugo. Dahil linagyan ng pagong yung matutulis. Ayan, dumugo na. Nasugatan na siya. Dumugo na yung matching. Ha?
hindi naman namatay pa. Nang o yan, yung sugat niya nagtugo. Ayan, nagkanda tusok-tusok siya, oh. Dahil yung linagay ng pagong, natusok-tusok yung nagkanda tusok doon. Yan, nasugatan. Pagkaraan ng matagal na paghahanap, hinahanap naman ng matsing, hinahanap niya yung pagong. Asa na yung pagong? Nakita naman, huli. Nakita niya yung pagong, nagtatago. Nakita nung matsing. Huli ka. Ayan. Ikaw, na walang kwentang nilalang, naririto ka lang pala. Ang galit na sabi ng matsing. Galit na galit yung matsing. Dahil nagtago sa kanya yung kaibigan niyang pagong. Dahil hindi niya binibigyan ng saging. Dapat ka magbayad sa iyong kasamaan. Kailangan kang mamatay. Aba, galit na galit. Gusto niyang patayin yung pagong. Ha? Tama ba yun? Hindi yata tama yun eh. Di ba? Dapat, dahil masama daw yung pagong, sabi ng matsing, dapat kailangan mamatay. Pero dahil sa ako ay mapagbigay, papipilian kita sa kung paano paano mo gustong mamatay. Pinagpili pa siya kung paano siyang papatayin. Ang bigat itong matsing, galit na galit. Gusto mong durugin kita sa dikdikan at itapon sa tubig? Sige, pumili ka ng inyong gusto. Yan ang usapan nila kung paano mamamatay yung pagong. Ha? At sa dikdikan, sabi ng pagong, sa dikdikan, doon na lang daw siya. Ha? Sabi ng pagong, natatakot akong malunod. Ayaw niyang maihulog siya sa tubig dahil malulunod daw siya. Aha! Natatawang sabi ng matsing. Aha, sabi naman niya, tumatawa siya. Talaga ha, natatakot kang malunod, ay lulunurin kita ngayon. Imbis na gawin niya yung gusto nung pagong, imbis na gawin niya yung pagong na pipigain na lang siya, eh, sabi niya, basta wag lang ako lulunurin. Eh, galit na galit yung matsing. Sabi ko, sabi niya, yan ang gagawin ko dahil yan yung ayaw mo. Lulunurin kita. Kaya dinala niya sa ilog ang pagong. At doon ay tinapon niya yung pagong sa ilog. Yung hiningi ng pagong na huwag gagawin ng matsing, ginawa ng matsing. Ngunit ang pagong ay lumitaw agad na lumalangoy at pinagtatawanan ang napalinlang na matsing. Magaling mag-swimming yung yung pagong eh. Alam niya, kahit itapon siya sa ilog, hindi siya malulunod. Dahil magaling siya mag-swimming. Kaya tinawanan lang niya yung matsing. O pinagtawanan niya. O ano ngayon? At tapos na. Kaya, ngunit ang pagong ay lumitaw agad at lumalagoy at pinagtawanan ang matsing. Yan ang kwento natin tungkol sa matsing at saka sa pagong. Huwag niyong kakalimutan na ang pagong ay magaling lumutang. Kaya kahit ihuhulog niya sa ilog, ay walang mangyayari sa kanila dahil magaling maglutang. Tapos kaya kailangan matuto kayo mag-share. Pagka meron kayong candy, meron kayong mga pagkain na masarap, meron kayong ganito, meron kayong mga saging, i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo para hindi kayo magkaganito. Yan ang kwento ng matsing at ng pagong. Okay? Okay, good morning! Thank you. Anong pronunciation yan? Iset?